Labas na yung wanted na poster. Kita yung mukha nitong Canada. Tapos ngayon na nahuli nila, hindi nila ipakikita yung mukha. Sounds medyo nakakabahala yan It's either puro pasamo ka nito or puro kalmot. Kinoriente na to para lang ituro si pastor. Ang punto rito, bakit tayo nag-speculate? Bakit tayo nag-iisip ng hindi maganda? Maaring mali yung ating mga sinasabi pero pwede rin tama. Kasi may punto yung mga reporter Pinakita mo yung muka na may wanted, nung nahuli mo, tinatakpan mo. Kasi merong karapatang pantao. So nung hindi nyo pa nahuhuli, wala silang karapatang pantao. Nung nahuli nyo, may karapatang pantao na. Tsaka covered na covered. Mula sa ulo hanggang sa baba. So miski ako, kung ako nanay ko to, puta nanay ko ba talaga to? Hindi ko alam. Naka-face mask na, nakasalamin pa, nakabalot, tapos naka-long sleeve. Magtataka ka, di ba? Bakit ganun? So anong meron dito? Oo, yun ang dyan. Kayo na mag-speculate. Kaya tayo nag-speculate kasi nga, mali yung ginagawa. Mali yung protocol, mali yung batas na sinusundan. Ngayon, sabi nga ni Heidi, baka binugbog na yan. Oo, di ba? Nakatakip ng tuwalya, baka prank lang. Ano pa yung mga sinasabi nila dito? Wala na daw tiwala sa mga pulis yung ito si Daps. Hindi ba? Medyo delicate talaga to. Lahat tayo mag-i-speculate at mag-iisip ng masama kasi nakikita natin parang something's fishy ang nangyayari talaga dito. Baka mamaya ibang tao yan. O baka mamaya si Pauline Canada. Ganun na. Iba na itong pinakikita, tapos biglang sasabihin, sumakay ng mobil, ng hablot ng baril. O baka mamaya biglang may ganun. Alam mo yun, kinakabahan na talaga tayo kasi alam natin may mga kalokohang nagaganap sa paligid natin Isa na lang. Tama yun. Good point yun. Oo, Marlene. Kasi nilabas naman na yung mga poster. So yung mga therefore, mukha nila. Oo. Diba? Paano nga malalaman kung siya nga yan? Of course, we appreciate kung talagang may paglabag kung ibubulgar mo. Pero ilang beses na ba tayo nakakita ng nakaano? Tsaka, totoo ba na nahuli siya doon sa mismong bahay niya? Yes, batid din sa impormasyon na nakuha nga ng PNP, mismong bahay daw niya, tinitirhan daw niya doon sa may isang Imagine, nagtatago ka sa batas, nagtatago ka sa bahay mo. May patong ka sa ulo, nandoon ka sa bahay mo. Ibig sabihin, hindi yan umalis sa bahay nun pa. Nandiyan na talaga yan sa bahay niya. Hindi talaga nagtatago yan. Dahil kung nagtago yan, hindi nila makikita yan dyan. Therefore, alam nila na nandiyan yan sa bahay, hindi nila hinuhuli yan. Hindi nila hinuhuli kasi hindi yan ang target talaga nila. Ang target talaga nila, yung ulo, si Pastor Apollo Kibuloy. At saka tong mga to, naka-bail tong mga to. Sumuko yung mga yan noon, nag-bail sila. Until nadagdagan yung kaso nila, ng no bail, biglang yung simpleng kaso ng child abuse or ng abuse, biglang nalagyan ng human trafficking. Tapos no bail. Kaya nagsimulang magtago ang mga ito, di umano, dahil puta biglang no bail, ano yun? Kaya ito talaga si Boying, masama ang ugali talaga nito Kasalanan lahat ni Boying yan Si Abalos na lang ang nagtutuloy Oo si Abalos na lang talaga Kaya ito si Boying at saka ito si Abalos, puta riding in tandem talaga tong dalawan to subdivision sa Kabantian, Davao City, na-aresto o nahuli itong si Pauline Canada. Pero Peter, 2 kilometro lamang yung layo nito mula doon sa regional headquarters ng pulisya doon sa lugar. Ay, malapit. Anong ibig mo sabihin? Malapit lang itong, Sa opisina ng itong pulis. bahay ni... Diba? Malapit lang sa stasyon. Putang ina, magtatago ka sa bahay mo malapit sa istasyon.
hindi nagtago to. Kaya yung ginawa nilang pag-ransack dyan sa Kingdom Compounds, isa itong patunay. Kasi ang sinasabi nila, meron kaming intel na nandiyan sila. Nandiyan sila sa lahat ng properties ng Kingdom of Jesus Christ. Gusto nilang pasukin. Tapos malaman-laman mo, itong si ate, nandoon sa bahay niya. 2 kilometro ang layo doon sa istasyon ng pulis. So ibig sabihin, hindi nagtago ito. Nandoon siya sa bahay niya kasi bahay niya yun. Hindi lang siya sumusuko. Hindi lang siya sumusuko pero hindi siya nagtago kasi nandoon siya nahuli sa bahay niya. Tama o mali? So yung ginawa nila doon sa mga compound, ibig sabihin, failure of intelligence talaga yun or may plano talaga sila nung time na yun. Nakubkubin lahat ng mga properties ni Pastor Apollo Kibuy. Kasi lahat ng properties niya na major, nandoon sila lahat, ang dami nila eh. Madami dito sa Central, madami sa Tamayong, madami sa Glory Mountain. So ibig sabihin, talaga nung panahon na yan, gusto nilang pasukin yan at kubkubin talaga yan. It just so happened na may mga CCTV footages, video footages, naka-live stream sila kaya hindi sila nakaporma. Ang sinasabi nila, magsiserve lang kami ng warrant. Kasi ayon sa aming intel, nandiyan daw sila sa loob. Eh wala, putya malaman-laman mo, si Pauline Canada, nasa bahay lang pala niya. Kaya ka-questionin mo talaga, ano ang motibo? O ang motibo, hulihin. Kung ang motibo nyo hulihin, puntahan nyo dun sa mga known addresses nila, sa mga bahay nila. Kasi baka nandiyan yung mga yan, hindi yung sinusugod-sugod nyo, yung simbahan nila. Walang Diyo talaga. At saka di ba, magtatago ka doon sa bahay mo? Na malapit lang sa police station. Na malapit lang sa police Na may station? nagbigay pa ng informant. O, at 3 buwan na hinahanap? Kaya, Eksakto, magtatago ka sa bahay mo, sa tabi ng police station. May informant pa. Tangina, naglolokohan tayo. Hindi nagtago yan. Mantakin mo itong mga media na to, kalaban na tong mga to, pero nagtataka pa sila. Nagtataka pa sila ha? Sa bahay nahuli, 3 months nagtago. Hindi nagtago yan, dyan nakatira yan eh. Putang ina niyan. Diba? Common sense dictates na kung saan ka nakatira, doon ka talaga matutulog, doon ka magpapahinga. Kung nagtatago ka, hindi ka magtatago sa bahay mo. Pupunta ka sa ibang lugar, ayaw mo nga mahuli. Mantakin mo, ayaw mo mahuli, nandun ka sa bahay mo, 2 kilometers away, sa estasyon ng pulis. Ano yan, joke? Tapos ang pinalalabas nila. Tapos ang pinalalabas nila na etong mga to nagtatago sa batas. Mga pugante. Itong mga to, nakabail tong mga to. Magkano lang ang piyansa ng mga yan eh. Nakapiyansa mga yan. Sa isang kaso lang sila hindi nakapagpiyansa kasi no bail yung yung human trafficking, qualified human trafficking yata yun. Oo, doon sila hindi naka-bail. Kaya kailangan silang mahuli at makulong habang dinidinig yung kaso na yan. Pero initially, hindi naman doon kasama yung kaso na yun. Initially, walang ganong kaso. Biglang nagkaroon. Kaya alam mo na politika talaga to. Kaya ikaw Boying talaga ha. Ikaw ang may kasalanan talaga ng lahat ng to. Ikaw talaga. Ikaw ang nagsimula nitong kasalanan na to eh. Taina, nakabinbin na to eh. Binuhay mo pa eh. Actually, pasok to dun sa right to speedy trial eh. O hindi na nga nakuha ng KOJC yung right to speedy trial. 4 na taon na kabinbin ito. Putain na, nung nabuhay kayo, binuksan nyo yung kaso, dinagdagan nyo pa, putya, nilipat nyo pa ng korte. Walang Diyo. Ikaw talaga may kasalanan eh. Kaya dahil dyan, Diyos ko po, imbis na maawa sa'yo tao,
Pucha, wala na. Wala nang natitirang awa sa iyo, Boying. O, sige, diretso natin. Takan-taka yung mga ano eh. Kaya nga. Ay. Di ba may iba pang Canada? Tatlo yun eh. Si Pauline, si Ingrid at si Crescente Canada. Wala siyang binulgar kung saan makikita yung dalawa. Ano ba to? Kamag-anak ba niya to? Sa ngayon, no, ipatuloy natin verify ang bagay na yan. Pero ayon dito kay police, PNP Chief Marbil, hindi nila maibigay sa ngayon yung mismong naging operasyon ng pulisya. At ang paliwanag niya kung bakit matagal daw nahuli, no? Matagal bago mahuli itong si Pauline Canada dahil nahirap daw talagang maghanap ng tao nagtatago. Yun yung naging depensa niya kanina. So, ito yung naging paliwanag ni PNP Chief Marbil. Habang doon sa iba pang mga akusado, may mga natatanggap na rin daw silang mga karagdagan pang mga impormasyon na patuloy naman nilang bineverifika. Well, at least after the major revamp, at least may nangyari May naman. Ayun, so yun ang propaganda na ngayon. At least after the major revamp, after the Guinness World Record na 4 na station commander in one day, at least may magandang nangyari. May nahuli, di ba? Di ba? So yun na yun. At least, kumbaga, sabi nyo mali yung ginawa namin na naglagay kami ng 1 milyon. Ayan may nahuli na so hindi natin mahuhuli yan kung hindi kami naglagay ng bounty. Tangan nyo. Ibig sabihin, bobo kayong mga opisyal ng pamahalaan. Hindi nyo kayang mahuli pag walang bounty. Ano nangyari sa Intel funds nyo? Ano nangyari sa confidential funds nyo? Saan nyo dinala yun? Mantakin mo, isang tao nasa bahay, babae pa, 2 kilometro layo sa 2 kilometro layo sa istasyon ng pulis, 3 buwan yung hinanap. Puta, hindi kayo naghanap.